Thank you, Kuya, for that wonderful singing. If you notice gana sa ato ang nag-present o ilang song sa ang atong minto siya atong mayang people. Kana atong mayang people nga mayang people na karon dili na kasagaran na nagko. Mga kana po sila kasagaran di kana sa atong mga extension classes kanadto. Mga dili na to na do not discount the work of extension class. Kayo sana nga nakapadagko o nakapadaghan sa ato ang mga membro karon. O magninyo ay na ni sila, samot nga mudaghan tag mayo ani. Pero I mean to say, ayo pasagda, di na to pasagdan ang ato ang children's ministry. Mayong hapon sa tanan. I hope that we are learning from the Word of God. Lahi ang sa Biblia, no? Lahi ang pagtudlo sa Biblia. Kay for us, we consider suffering on the negative aspect. But in the spirituality nga realm, it is very good for us to suffer. Because in suffering the power of God will rest upon us. And in the time of suffering, you are so much so close sa Ginoo. Tungkol kay nagagunit yung tagmayo diyan sa Ginoo. Mong na siya nga gusto ko kita, as a parent, gusto ta nga mugunit og mga itong mga anak. Ingana ang pamahagi sa Ginoo if you understand the message this morning. So, karong hapon pa din about life. The message that I would like to share is, what kind of life? Unsa nga klase nga kinabuhi? What kind of life? Now, in the book of James chapter, look at this. James chapter 4, and in verse 14. Notice what Apostle or James says about this subject, life niya. Whereas you know not which shall be on tomorrow. Di niya, for what is your life? Si James niya, for what? Unsa ba inyong kinabuhi? Atong mensahe karon is, unsa nga klase nga kinabuhi? What kind of life? Now, in Hebrews chapter 13, this is the text that we are about to study from verse 5 to verse 6. And I would just like to read it. Then we'll present the subject that is pertaining to that question. To answer that question, what kind of life? Unsa nga klase nga kinabuhi nga atong ikinabuhi? Tanaw sa verse 5 niya, let your conversation be without covetousness, and be content with such thing as ye have. For he hath said, I will never leave thee nor forsake thee. So as a result of it, sa verse 6 niya, so that we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. Let us pray. Our most gracious and loving Father, how wonderful it is, Lord, to know many great truth about this life in which we will want us to live. And we pray, God, for Lord, that you will reveal it as we desire for it, so that we may be guided accordingly to the purposes that you have given us this life. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Now notice verse 5, Hebrews chapter 13, verse 5. No, nga ni, sa kadaghanan sa mga epistle ni Apostol Pablo, basta na siya sa mga last nga mga chapters, tigi-tigi na ang iyahang mga thought, tigi-tigi ba? Para sa ani karon sa chapter 13, niya, let your brotherly love be not forgetful to entertain strangers, di niya, remember them that are in bonds, di niya, marriage is honorable, tigi-tigi. Pero diri sa verse 5 ug sa verse 6, iyang giskutan tong manner of life nga dapat ikinabuhi sa mga magtuto sa Ginoo. And this is where you find in verse 5 na, let your conversation. Let your conversation. The word conversation in the Bible simply means to, duhayang but pasabot, either your citizenship and the manner of life that you spend on the place as you are being citizen. Conversation. Unsang nga klase nga kinabuhi. So ang but pasabot nga, unsang klase nga kinabuhi ang angay nga ikanabuhi sa mga tao o mga anak sa Diyos. Unsa nga klase nga kinabuhi? Have you come across with that
a question, unsa ba nga kinabuhi ang angay na akong ikinabuhi? Nga gusto sa Ginoo, nga akong ikinabuhi. Unsa man? Nakangabot ba mo na? Now, you will find in Matthew chapter 5 and in verse 16, very familiar passage, where God is teaching us the manner or kind of life that we are to live. Ingon niya sa Matthew chapter 5 and in verse 16, which is very familiar, but I would like for us to read it niya. Let your light so shine before men. Pasigaha hagmayo imong kinabuhi. Kay kanuman ang Kristohanon iwag na. We are likened to be suga sa mga tao nga naa sa kangit-ngit. Now, most people do not read the Bible. In fact, they do not even give much importance on going to church. Pero as a Christian, take note that they are watching and reading you 24/7 a day. Ila kang dili sila gabasa sa Biblia, pero ilang ginabasa ang imong kinabuhi nga Kristohanon. Muna nga santang ginabasa ang iyang buto, pasigaha imong kinabuhi. Nga mahimo kang suga para yung tawanan nga nasa kangit-ngit. Nga ilang kinabuhi karon masugaan, nga matarong ilang kinabuhi. Mamaayo ang ilang paglakaw sa kinabuhi. Muna, ngunya, let your light so shine before men as a result that they may see your good works. Now, daghang mga tao nga madala nato diya sa Ginoo, tungod sa maayo natong binuhatan. Pero samtang nagasuga ka, ila kang ginabantayan. Ginatanaw kanila. Mo nga dapat ang makita nila kay di man sila makakita Dios. Walay tao makita Diyos, pero makita nila ang gawi sa Diyos sa imong testimonyo nga anak sa Diyos. Very critical. Wa usay talaga tanawan na. Ilang magkalain na, kaya ako nag-testimony ko ba? Atong mga tao dito, di lang pagkuhan, pero atong mga tao dito sa Bisaya karon, kanadto mga 13 idlasang malanggam. Karon, di pagdagan mga manok kanang panaba kanang wala ka nagaling magpakaon kag manok nga idlas. Say paglabay mo managan. Tatod labay mo hinahinay mo duol. Tatod labay mo hinay duol. Tatod mo duol na wa pa ka naglabay. Napaamo nimo sila. Igaana ang Kristohanon. Nga samtang kita mga suga kinahanglan nga makita nila sa ilang sa mahayagan sila kadtong manner of life nato. Pero kung Kristohanon ka, dili na palahubog man lagi. Sugaro man lagi. Babay ra tabla, walay suga to dili tumayo. Wala di ay dili mayo. So yun niya, let your light so shine before men that they may see your good works, that they may glorify our Father which is in heaven. Ngang himaya, kanato di man siya ingana nga tao. Kanto yung anak man siya, tinulaton, napag-o, lahi na siya, nga naman ni, di mo ka na, nagasimba, di mo karoon, taga-Domingo, nagasimba, dako na kakawangan pala siya, pero tanawan lang kinabuhi. Di glory, muna, what kind of manner? Bisag asa, bisag sa eskwelahan, bisag asa nga dapit. Nga ang purpose, mahimot ng iwag. Now, normal sa mo ang mong mga isda, ang usa ka kabaluba mo ang isda daghang kuha, mga isda daghang kuha. Tungod ka din mga isda sila sa panahon, ngit-ngit. Tingit-ngit og mapadol nila ang isda kung pasigawon nila ng suga. Tell me, I'm not that good fisherman, pero ako ng mga istorya mga kuan mo na ilang pamagi. Nga madraw nila ang mga isda, dali na lang lambaton tungod kay suga. What kind of life? Iyon ni Apostle Paul, let your conversation, the word conversation, manner of life. Matthew chapter 5, verse 16. And tanawa po din sa 1 Peter chapter 2. And in verse 11 to verse 12. Muna siya nga, I could recall ka na ito. Kukunin ko nang naging istorya nga. Doon ako gibisitahan. Nga sa pagbisit na ako, nag-away ang silingan, ang mga magsulod sa palimalay, ang silingan nga nag-away, ang mama o papa, ang anak o ang ginikanan mo, naging ato, ay madungog ni mo ang istoryahan na nga, perting kusugar na madungog.
ay kapangit-pangit yun nga kuan. What kind of life? Basta ka nang mag-away nga, din anak versus ginikanan, parting lain na ginudugo. Ako, di ko nagbisit ko, di ko makatingog. Kaya, ka, klase niya. Natanaw sa 1 Peter chapter 2 and in verse 12. Ngunit Apostle Paul, this is the kind of life that we ought to live. 1 Peter chapter 2, tanaw sa verse 11 to verse 12. Ngunya, dearly beloved, ako naghangyo, I beseech you as strangers and pilgrims, di niya abstain from fleshly lust, which war against the soul. Abstain from, doon nagira sa ito ako. Di niya, having your conversation, yung ni Apostol Pablo, let your conversation, si Paul at Peter niya, having your manner of life, conversation, honest among the Gentiles, honest, but pasabot sa dili magtuto, nga makita nila nga, parang halos tanan tikasan. Pero nailaing tao nga dili manikas. Now tanaw, try to prove that people will go to you than for those that are not. You want to gain people? Be honest. Then, tanaw, yun sa verse 12, having your manner of life honest among the Gentiles, that whereas they speak against you as evildoers, that they may be by your good works, which they shall behold, makita nila, glorify God in the day of visitation. Usay, maayo man ta nga magsulwining. Maayong, daghang mga tao nga maayong musulwining. Pero usay, anong dili makadala og tao? Nahimo ng bugal-bugal. Kay maayo magsulwining, pero yung kinabuhi, way hinungdan. You could not win people on that. Pero dahil mga tao, di mag-story-story lang, pero ang kinabuhi niya, nahimong panalangin, kadto, mas naato'y madala kaysa itong mayong istorya, nga way mayong giya sa kinabuhi. Mas tanaw nila, ang pasabot, nga ang tao, mas mo, bilib sila sa ilang makita ng imong binuhatan, kaysa maayon nimong panulsi pag-istorya. Magit ko ninyo. What manner of life? What kind of life? Yun ni Apostol Pablo, let your conversation. Ingani ang imong manner of kinabuhi. Ngayon niya sa akong basahon, 1 Peter chapter 2 verse 12 niya, having your conversation honest among the Gentiles, that whereas they speak against you as evildoers, they may by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation. Lalo sa mga tao, musulti, pari-pariha lang na sila, mga kuwan na tanan, basta morning nga kuwan, klase nga kuwan, morning, nga negosyante, pariha na, kini nga profesyon nga pari-pariha na, pero ang ilang basihan karon, the difference now, katong ilang makita nga imuhang binuhatan. Na ako'y ka-istorya, yes, nami ka-istorya. Doon nami gibisitahan kang brother Jojo gagahap atong last Friday. Nga mong kauban sa opisina. Ngayon niya na siya doktor, naganay siya espesyalista nga doktor, nga niya ang galing-galing pastor. Makon kayo siya, maka-explain siya, maayos siya mong atiman ba? Bilib ako talaga nung doktor niyon. Naupo na ka mga doktor na, pero doon ay mga doktor nga mapil at iska, tungod tayo kanto. The manner of their conversation. Now, the manner of our conversation will draw people closer to us and to God. And there are times, sometimes, the manner of our conversation in life will draw away people from you and from God. Amen. Mga close kayo mo sa kuha. Joke lang. Parehas lang. That is applicable to us all. Natanaw sa Hebrews chapter 13. Si Ma'am Eileen pa niya, katong pastor kanto puno bululoy. Kini si Pastor Kabir, naunsa man sino nga Paul, empty-handed naman gyud, nasubrahan man po siguro ni. Mo man ko ingani naman ta, simple ra gaya ta gyud. Simple gyud. Dili ta nagadiman og mga simple. Ang ako lang nga unsay pagtudlo nga masunod unta nato kay pulong man sa Ginoo. Simple lang gud.
Now, tanawa ron. Hebrews chapter 13, verse 5. Tanawa, let your conversation, din kunya, first, be without covetousness. What kind of life? Ngunya, mauni ang kinabuhi, let your light so shine. Mauni nga kinabuhi, nga mahimo kang suga, nga mudro og tawag karon. Then niya, be without covetousness. Now, don't you know that one of the greatest sickness among people today, kung ako pag yun ini mo na gini, kung ato pag yung padakong mayo, dito sa gikan sa punuan, down to the paubos is covetousness. When we speak about covetousness, it's about money. It's all about money. Now, it's not about all money. Pero, ingon niya, ang tabag niya karon, be without, let your light, be without covetousness. Now, when Apostle Paul is teaching about this, he wants us to be safe from many troubles. Covetousness is the root of many troubles among men. Covetousness. The word covetousness simply means dissatisfied. Meaning to say, covetousness simply means desiring the things that you do not own. Murabag na kay litson diri, pero na pag litson dito, mas ganang ka itong nasa imo karon, wag kag ganuhon na, itong nasa imo karon. Nga dili mo ma-appreciate ang butang nga nasa imo stramisahan, tod kay imong ginahuna-huna, itong wala. And covetousness is the root of all stealing, corruption, overwork, kung usay neglecting our relationship, covetousness, kay it is all about money. Mo na nga dunay mubiya, umunay mga amahan ng mubiya o mga asawa, mubiyag mga anak kay because of it. Nga ilang pagtanaw nga diri ang source sa mga banda dihang kwarta, living ang relationship na hantod magtigulang nila, wala na sino nila ma-enjoy ang marriage. Og dagan ana. Na usay, nanagod kauban sila, pero usay, pag mata nila, biya na rin, dito na rin, wala na istoryahay sa ilang mag-asawa, usay, pagtulog na, di na may istorya, kikapoy nagmayo, pagkamata, ang una-una, dito na yun, wala'y fellowship. Ngunya, ayaw. Your kind of life be without covetousness. Nga naman, kanawa, sa 1 Timothy chapter 6, verse 10. What kind of life? What kind of life? Now, we are programmed sometimes nga it's all about, gikan sa pagkado na tayo isip, nga ginatuldoan ta nga tugit. Not thinking about the source of those that we are getting. That in effect, we are forgetting the source of it. Then what had happened? Then the things that we get become our master. Then that will enslave us, that will destroy our relationship. Noon ta atong tumong nga maningkamot na para malipay ma-enjoy ang nahitabo karon, we forsake them. And in fact, covetousness do not only forsake relationship, but above all, forsake our relationship with God. Nangawa na tayo panahon para sa Ginoo. Salamat sa inyo nga nagapaningkamot yun nga nagaduol din sa Ginoo. Sa 1 Timothy chapter 6 na sa verse 10, this is covetousness. For the love of money is the root of all evil. Think about that. The love of money is the root of all evil. If there be evil, the root of it is the love of money. Muna sa atong, I'm sorry, ako discouraged, I tell you, I'm so discouraged with this kind of governance we have in this country. And din akong tanawon, halos tanang mga nasod. Halos sa mga tanawon, ibagsak sa extreme, basta daghang mga country. I'm very nagkakagubot ang ginawayan, the love of money. Diyon na ba ang nag-question about sa pagkadaotan sa usiyang kauban, siya po di ay. Nga, don't you know that diha sa mong reso ko, grabing anila diha. Pero doon na isang conclude, that place is the place of all vulture. Kanang vulture, kanang manuka ay og mga pagkaon nga kung naipatay, huruto na sila tanan, vulture. Pero nagalabay ay sila, pero vulture sila tanan.
Ang term niya, very wide. Yun niya, for the love of money is the root of all evil. Now, I don't say that you do not need money. Every one of us need money. But the love of it, beware of it. Now, money is a good servant. I always say that. But it will be a very tyrant master. He will slave you. Na in effect, mawad-an kag ang iyong concentration na kanunay niya itong mabutanga for seeking that itong mabutanga nga dapat nimong buhaton. Muna ingon niya, for the love of money is the root of all evil, while which some coveted after niya, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Ang desire na tanawad na, pierced themselves with many sorrows. Nga, moto ang love, unta, atong love, unta, ang buot pasabot na ang love, ang result, ana, makamaayo sa to. Pero, the love of money, ang result niya, mga kasakitan. I always say this, ano itong batanon pa ko, I graduated sa akong profession na to, age 22. Na ako'y basta 20s to, na ako'y amigo nga engineer. So, nakaroon na akong sorte. Pagsugod niya engineer, 1986 o 84. Pagsugod niya, of course, hinay-hinay pa. Hantod ning, to make the story short, hantod nga nag-click siya. Murag ambot lang na patong luti niya sa atbang sa insular. Nakakuha siya nagluti na. Pero ang di mayo, sa nag-click siya, siya pa lang usa, nagasugod pa siya, usa pa lang iyang asawa. Usa pa lang iyang asawa. Wala pa kayo. Pagka nag-click siya, nanay daghan siya mga asawa. Oh my. Daghan na siya mga amigo ng mga bisyoso. Daghan na siya mga amigo ng mga sugarol. Nahimong kwartahan siya, pero naguba ang iyang manner of life. Karon murag patid-patid na, ambot lang kung asa na turon. Patid-patid o trata. Kabalo mo na. Ingon niya, for the love of money, the love, ang result unta, maayo, kay love man. Pero diri, love of money, ang in result, dili maayo. Sabtan niyo, tanawa, sa verse 6, verse 10, basahan niyo maayo. Niya, for the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith, di niya, and pierced themselves through with many sorrows. All people want to enjoy. And oftentimes, atong tanaw nga to enjoy is to have pleasure in this life, is to have more money. Pero dili bayagod mo. Abi ninyo, paras kang Pacquiao. At si Pacquiao, daghan lang mga property, hantod sa Diyos. Pero abi ninyo, kag malipayon siya. Abi ka ninyo, dili siya insecure. Kung imong analisyon karon, ang nagasuhol siya tao para magpuyo o magbantay sa iyang magwapong mga balay. So sa ito pa, maayo itong mahimot ang katabang niya kaya nakapuyo ta itong mga balay nga, what is that? So, yun niya, what kind of life? Yun niya, let your conversation, di niya, first of all, be without covetousness. Now, I said, we need money. Pero not that the money will be the master of our life. It's not all, and in fact, it's not all about money. Muna siya nga, tanawar ko di, daghang mga taong nag-strive for money, nanigulang na, kapag katigulang na, perting luoya na sinoon. Kaya wa niya ma-achieve kato yung desire, nga ihatag, diyan itong iyang gihigugma. Masagdan ko ninyo. You will be at loss. You will be in desperation, expecting the love of money will bring to you your joy. Ingon niya, pierced with many sorrows. Isuding mga sa Biblia, no? We need money, but not the money will be our master. It will not be.
Kaya balo ko na nag-komentaryo na po sa kuha ni akong bagong kuhan, pero wala siya kasabot. Dili ko para sa ato sa ayang pagtuo pare ako pilas ko siyang dalan lahi layo ra kayo siya. So tanaw sa verse 5 nya, let your conversation number 1, your manner of life without covetousness. Do not think that money is the root of for your all happiness and enjoyment of life. It's not. Then number 2 nya, and be content. Kini, and be content. Now, kining contentment, atong pagtanaw, mo ni ang lisod kayo nga i-atin. Now, tanaw ko yung explanation tanawa. And be content with such things as ye have. Then, therefore, it is not about how many. Therefore, it is not about how big. It's not. And be content of such things as ye have. Ye may have much or ye may have less, but the point is you could be content. In what way? Because if a Christian, if if the thing that you have is because you ask of God, therefore, kung kana ang iyang gihatag, be content, kay mo na ang iyang limit para sa imo. Kung kini, dagko man niya, Pastor, mas kwanto siya. Because God is giving us according to our ability. And in fact, ang Ginoo na sayod, kung hatagan pud kanya, og dagko mo gusto, dili makaayo sa imo, makadaot na sa imo. Din musulti mo nga, ngano ligi ni sila pastor, gibless sila sa Ginoo, perti nilang datoa. Now, I would like to correct that. Kayo say naga-envy mo, labi na ning mga daghang mga politiko nga mga dato. Ang mga politiko na sila na kay magpadato. Walay politiko nga pobre nga paras nato. Nay politiko musulod nga pobre taud-taud budato. I have known many of them. Pero gibless sila sa Ginoo, pastor. Dili ang Ginoo ang nagbless sila. Dili. Tanawa, Matthew chapter 4. Now learn principle. Bantay-bantay mo ng ibog-ibog. Tanawa sa Matthew chapter 4. In the temptation of the Lord Jesus Christ. Notice in verse 8 to verse 10. Matthew chapter 4, verse 8 to verse 10. The temptation of the Lord. Matingala ko, saan ito pa, saan ma-envy mo, pero tanawa. Ngayon sa verse 8. Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain. This is the temptation of the Lord. And sheweth him all the kingdoms of the world and the glory of them. And said unto them, all these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. What is that? To enrich, to have all power. And this is true to many. Pero angon sa Ginoong Kristo niya, then said Jesus unto them, get thee hence, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only thou shalt serve. Abi nimo ang gina-worship ani mga dato nga itong ginakuan nga kining nga itong ginatanaw nga abi nato gibless. Di lang Ginoo ang ilang wealth nga ilang ginakuha. Mo na ilang ginapaka Dios ug di na sila nagadro og power. Pero dili na abi nimo gikan na sa Ginoo dili. Pero, don't you know nga, maybe once in your life ka na itong dili mo pagkristohanon, na panahon nga, ug I have nakamit ko og tao nga, daghan ganin ni sila. Nga, kung ihatag lang ni, bisag kinsa pa ni siya, siya akong alagaran. Padatuon lang gani ko niya, muni nga, ako siyang alagaran. Sabi niyo, siya hindi nabut pa sa buto. Muni. So, ingon ni Apostol Pablo, yun niya, be content of those things that you have. Sufficient is the day's blessing, and tomorrow will still be a blessing. Masabtan niyo na. Because ang iyang but what you have is what God had provided you. Now, kung di ka kontento na, sa ato pa, murag, dili ka gusto atong gihatag sa Ginoo mo. Kung di ka kontento ana, sa to pa
Hindi imong ginamin nga dili ka satisfied or dili ka gusto ani maging nahatag sa Ginoo sa toa. Because discontentment is rejecting those things that we have, rather dreaming for those things that we do not have. Now, tanawa. Philippians chapter 4. Now, sometimes, the basis of satisfaction or the basis of happiness oftentimes is contentment. Contentment simply means you are satisfied of what you have. Maybe little or maybe big. Ang contentment, dili mo base sa kadakuon o sa kadaghanon o sa kagamyon. Contentment is you are satisfied of what you have. Maybe little or maybe big. Ang danger gani, magit ninyo. Pero ang atong tanaw nga ang contentment is big, kanunay nga dako. So di ta ang man kamo karon, di ta mo abot sa contentment kay dako man atong pagtan-aw sa contentment. Din ang gagmay, walay contentment, walay enjoy na sa ato na Paul gyud ta kay daghan sa ato mga gagmay. Wala. Ay mong manner of life would be, what kind of life is this? Mamatay ka nga gyud kay enjoyment sa kinabuhi. Kay nga naman, naka-program man ka nga ang contentment mo base sa usa ka dump truck nga bulawan. Na mamatay ka na nga wa kay dump truck nga bulawan. So magkinabuhi ka nga wa gyud kalipay. Kay wa man kay pagkakontento. What the devil lie. Contentment do not base on how big. It based upon maybe little or big. Muna siya kung contentment, ano na niya, kung magbisa ka dago. Kung sa organisasyon, ang manager ang contented. Ang janitor, magpabili nga discontented, hanton mamatay. Unfair kayo. Pero ang Ginoo dili na mo. Muna siya nga doon ay envy. Tanawa, Philippians chapter 4, and in verse 10 to verse 13. Christian need not to be a loser. Christian dili pwede nga muratag kitay kanunay ta underdog dili. Dili. Tanawa sa Philippians chapter 4 verse 10 niya, but I rejoice. Ako nagkakalipay in the Lord greatly. Nakinig nga istorya, kinisipol ni kato itong giskutan nga nagasuffer. For 14 years nga nagasuffer siya, wa niya giskutan to. Literal, yan ang giskutan after 14 years niya pa nag-iang giskutan nga, I was a man, I in my infirmities 14 years, pero wala siya complain. Wala. Then naroon, ingon niya, but I rejoice in the Lord that now at the last your care of me hath flourished again, wherein you were also careful, but ye lack opportunity. Dinya, not that I speak in respect of once, for I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. Yung ako nagkakalipay nga, birthday na ako, karoon yung kong gihawan, thank you kayo. Pero, kanya to wala na, pero ako'y problema na. Yun, lumiya kayo, salamat kayo nyo kung gi-birthdayan mo na ba? Ay, enjoy kayo, okay kayo. Pero, painamduman lang ito mga pinakatuig nga wala na ingana, pero wag yung complain, okay lang yapon kayo sa kuna, bisag gulay-gulay lang. Muna yung pasabot. Then, ngun niya tanong, not that I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. May usahay ginamos lang, usahay na litson, usahay lawi lang, usahay na tinulang, na lapo-lapo, pero bisag asa ning dapoy ta, okay ko. Na yung uban ka na program nga, muna yung anak bantayan nyo, kay kung di na Jollibee, awa na ilami, di na mukaon. Yung anak kung di na Macdo, di na mukaon, kay di naman Macdo. Na wala, na program na natog dili maayo itong mga anak, na di na mao. Wala na contentment kung luto, gikan sa balay. Ay ang gusto, ang contentment, luto dito sa mga makadiabetes. Ang mga bata ng program ng mukaon, nga naikok.
Mukaon dito sa balay, laoy, walay cook, di na mukaon. Patay. Na wala na si Angela ni Ron. May. Tanawa itong kinabuhi. Pusol-pul niya, bisag asa. Pakanon ko ninyo, okay ko, pakanon ko, okay ko, may problema ni. Now, what that mean? Contentment is a learned value. And we are taught of that sa atong pagkabata ka na ito. Naingani lang matakaroon mga tigulang-tigulang tang murag maghayin, pero sa atong pagkabata ka na ito, ay, sikop-sikop lang pantat, sikop-sikop lang haluan. Puro kuan-kuan lang mga saluyot, dabong mga mura na. Pero enjoy kayo ka na ito. Karoon na na makdo, murag, ayaw nang salit, murag, wala mo na class. Ano na makdo? Wala na. Dayon, ang problema, kung way kwarta, na wala na yung maayong kaon. Wala na lami ang kinabuhi. Kaya na-program naman sa makdo, ang mga tukag makdo, na kay kwarta. Nakasaganan kay waman tay kwarta. Kaming way kwarta, nami sa low level. Wala na. What kind of life? What kind of life? Pandamay. Lahi ang Biblia. Kano sa verse niya, verse 11. Philippians 4 verse 11 niya, not that I only speak of one, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. I know both how to be abased, and I know how to be abound. Everywhere and in all things I am instructed to be full and to be hungry, both to abound and to suffer. Both to abound and to suffer. Ang mga kasagaran nato rin, di ta gusto aning puro abound ang atong direksyon. Di ta gusto suffer. Muna gamay lang nga sipon, atong tanaw mamatay na ta. What manner of life? Let your conversation. Matthew chapter 16, verse 5. 1 Peter chapter 2, verse 12. Then unya be without covetousness. Then and be content of what you have. Abi nimo ang tao nga dunay pagkakontento sa gamay nga nasa iya, mas dato siya atong nay tao nga daghan kayo nga wala siya pagkakontento. Mas pobre ito nga tao. Masabtan ko ninyo? Nga ang tao nga gamay lagi ha pero dunay pagkakontento, mas mayo, mas advantage siya ni atong tao nga perting daghan nga di siya kontento. Wa niya ma-enjoy tong daghan. Katong gamay na enjoy niya tong iyang gamay. What kind of life? Salamat ko niya akong asawa magka-partner gid ni. Binyo law-ilaw pa nang among ginakaon taga-buntag amin nyo. Kanang talbo sa kamuti o talbo sa kamuti, tinangkong katong kamuti o katong kamunggay mga presko. Diyon binasnigan. Taon-taon pagdala po bulad. What kind of life? Diyon abin niyo, kung naay karni, muramig ang karni sa mua, di na mo muramig ko nga po ning bad food. Bad food ang karni sa nonsense. What kind of life? Pero kang Christian Balyado, this is life. This is life. Mga kanang buttered chicken. This is life. Skin sa chicken. That is death. Oh my. Balik sa Hebrews chapter 13. Oh, what kind of life? What kind of life? Hebrews chapter 13. Tara sa verse 5. Niya, let your manner of life be without covetousness, niya, and be content with such thing as ye have. Niya, for he had said, kini, it's about God. Niya, I will never leave thee nor forsake. Ayaw parihasa itong mga covetousness. Ayaw.
kontento ka bisag kay na saan ti ka, di yun ta kapasagdan. Di ta kabiyaan. Oh, it's about God. Din muna ako ng diretsyon. Tanong sa verse 6. Din niya, sudat, kay kung ang Diyos uban ka na ako, kana gamhanan sa talan, sukaron mo ni. So that we may boldly say, the Lord is my helper. Ang Diyos, akong moni mutabang. Mo nga si David niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. He leadeth me into the pasture, all good things shall follow me. Now, the Lord is my helper niya, and I will not fear what man shall do. Let us all stand up and let us pray. Our most gracious and loving Father, Lord, salamat sa mainundot nga mensahe panambagon sa imong mapulo. What kind of life? A life that will be a blessing to others as we ask and beg and pray for blessing us that we could be a blessing. And you have said that we are to be a light, that people may see our good works, that they may glorify God, which is our Father in heaven. Lord, salamat sa manindot nga panambagon o imong pagulong. May it be real ni sa among kinabuhi, Ginoo, for it is for our goodness and for the benefit of others as we live for Thee. And above all, for Thy honor and for Thy glory. Bless as you are blessing your messages, I pray in Jesus' name. Amen. How wonderful it is. Amen. The teaching of the Lord is so different from the world. You come and pray and claim God's promise. Be secure. Claim His promise that He will not leave thee nor forsake thee, as He had been to us for these many years. Living for Jesus, a life that is true. Striving to please Him in all that I do, yielding allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thine atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to Thee, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus, who died in my place, bearing on Calvary my sin and disgrace. Such love constrains me to answer His call. Follow His leading and give Him my own. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thine atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne, my life
living for Jesus through earthly one. My deep restoration, the light of is mine, seeking the lost ones He died to redeem, bringing the weary to find rest in Him. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thine atonement didst give Thyself for me. I owe no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to Thee, oh Christ, for Thee. Wonderful song, wonderful. We thank you sa Kangmam for coming back. Long time vacation. Thank you for coming back. Okay, let's bow down our heads for prayer. Most gracious and loving Father, we want, Lord, as I have prayed, was always to return back all the glory. Ikaw, honor and glory. Kay ikaw man nangangay pasilungan. Not me, Lord, but Thee. O kanang dapat mabutang sa mga unahuna sa imong mga tawhan. They may not like me or appreciate me, but as far as we are preaching the Word of God, you are the one to be appreciated. Na to the purpose that when we do it, then we have this desire to obey it. Not to obey man, but to obey God. Salamat sa panambagon, salamat sa pagpaay mo mga pulong. Bless it as you are blessing it. And bless you people again as we strive to work in our living for Monday up to Saturday. Bless Father, o ang tingin mong matawhan, o pabalikan na sab kami sa Domingo. Kami din malagkatapok na sab kami alang sa pagdayeg, pagpasalamat diya kanin. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Kaya salamat, o mayong hapon sa tanan.